Matapos yung sunod-sunod na putok ng rocket at 50 caliber machine gun mula sa Augusta helicopters ay buhos naman ng ulan ang nararanasan natin ngayon dito sa Marawi. Ilan lamang ito sa mga nagpapahirap ng operasyon ng militar laban pa rin sa Mounte ISIS. Samantala patuloy man ang bakbakan dito sa Marawi, pinaplano na yung pagtatayo ng aabot sa 5,000 temporary housing units para sa mga bakwit. Narito ang aking report. Sa tindi ng pinsalang tinamo ng Commercial District ng Marawi, tiyak daw magtatagal bago may rehabilitate at muling mabalikan. Kaya kahit hindi pa tapos ang gyera, minamadali na ang pagtatayo ng temporary housing facility para sa mga bakwit ng Marawi. 5 phase umano ang proyekto sa barangay sa Gunsongan malapit sa boundary ng Lanao del Norte. Natapos na ang paglilinis sa 2 phase at sinimulan ng ipatayo ang mga model unit ng temporary housing project. Prioridad naman mailipat sa mga temporary shelter na ito ang mga evacuee mula sa Marawi na tuluyan ng nawasak ang kanilang mga tirahan dahil sa gyera. Kapag nakumpleto, 3 hanggang 5,000 coco lumber at steel shelter ang pupuno sa 11 hektaryang lupaing ito. Ilang kilometro ang layo mula sa sentro ng Marawi. Posible umano magtagal ang mga residente rito bago sila tuluyang makabalik sa dati nilang tirahan. Kaya titiyakin daw ng mga namamahala sa proyekto na matibay at pangmatagalan ng mga ipatatayong bahay. Para magkaroon ng trabaho ang mga nawalan ng hanap buhay sa Marawi, mga bakwit ang kokontratahin nila para sa proyekto. Actually, bawat isang shelter ganito, pinapakyaw nila ng mga 15,000 pesos. Isang unit. 15, ilan po sila nagtatrabaho? Actually, nagtatrabaho sila 4. Ang mga coco lumber na bahay na disenyo ng lokal na pamahalaan ng Marawi, isang pamilya ang kasya. Habang ang steel shelter na gawa ng DPWH, mula 5 hanggang 10 pamilya ang pwedeng tumira. Kapag naaprubahan ng model unit sa gagawing inspection bukas, sisimulan na ang pagtatayo sa unang 400 coco lumber at unang 300 steel shelters. Pero inaabot din pala ng bala mula sa 50 caliber na baril ng mga terorista ang lugar na ito. Isang stray bullet nga ang tumama, hindi kalayuan mula sa amin. Actually, medyo may pagkadelikado, pero delikado man o hindi, talagang ipipilit namin sa sarili namin na talagang tutuloy itong construction para naman sa kapakanan ng mga kababayan natin na ng mga IDP. Umaasa ang mga namamahala sa proyekto na bago lumipat dito ang mga bakwit, tapos na ang gyera at mawawala na ang panganib ng mga bala. 3 hanggang 4 na buwan inaasahang matatapos ang 5 phase ng proyekto katuwang ang AFP Engineering Battalion. Oras na matapos ang temporary housing facility, pagtutuunan naman daw nila ang reconstruction ng Commercial District ng Marawi. Massive, in a sense na talagang malaki yung extent ng damage, but with all the resources coming from the Philippine Army as well as yung mga other agencies, magtutulong-tulong talaga yan because hindi lang talaga yung armed forces natin ang gagawa niyan.